mag-share sila sa kanilang karanasan about sa spiritual harassment sa kanilang nanay. More than 40 years aktibo sa paggagamot, isang albularyo. So, hindi lang sila magpakita, pero ang importante nito ay ang kanilang experience. Pinakain ko. Anong reaksyon niya sa soap? Parang painitin nga siya. Oo. Yung time na yung Nainitan kaming din. dalawa, nabigla ako bakit nakabigla siya di naman siya makapagsalita sa pangalan ko. Parang Nagalit. bigla siyang in-speak yung pangalan ko. Wala, bakit nakaano siya ng pangalan ko nga hindi naman siya makapagsalita? Gibundak yung mga Tapos yung kasi pinaano ko yung binigting needle. ilagay sa kamay. Kabila naman crucifix. Pero hindi mo alam lahat na eh. Hindi mo alam. Okay, Bao. Oh, hindi niya alam. Hindi nga alam niya, Jay. Wala siyang alam. Minsan nga magtaka siya nga, bakit nandito kayo? Bakit nandito kayo? Saan kayo? Yung lugar lang? Sa Bukid ba, no? Leyte. 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 Saan sa Leyte, bro? Matalom. Matalo. By the way, mga kapatid, mag-share sila sa kanilang karanasan about sa spiritual harassment sa kanilang nanay. More than 40 years aktibo sa paggagamot, isang albularyo. So, hindi lang sila magpakita, pero ang importante nito ay ang kanilang experience at kanilang karanasan na gustong i-share sa inyo, no? To protect their identity, mga kapatid. Hindi pa sila handa, pero handa silang pinaka-importante, hindi yung identity na. Ang pinaka-importante yung yung kanilang karanasan. So ngayon kasama natin si Nanay, hindi lang natin pagngalanan, from Leyte. Gustong mag-share, pero si Nanay hindi na makapagsalita. Dalawa kapatid nyo, yung babae. Sister-in-law din. Sister-in-law. So nandito dalawang magkapatid. Ilan kayong anak ni Nanay? 8. Tatawagin lang natin si Nanay Maria. Okay lang, Nay? Bukas pala ang birthday niya. Ika-81 ni Nanay. Advance happy birthday, Nay. Uuwi na si Nanay sa Leyte. Matalom? Yes. Matalom, Leyte. At kasama niya yung sister-in-law, apo mo. O apo. And then, dalawang anak niya. 40 years, no? Na nanggagamot. So, meron pang patron si Nanay. Sinong patron ni Nanay? Wala man talaga siyang, hindi katulad sa ibang mga gamot na meron silang patron talaga. Sila wala man. Pero ang altar niya, May devotion rin. anong devotion ni Nanay sa altar niya? Yung Mahal ng Birhen. Si Mama Mary. So, may devotion. At marami bang pumunta ni Nanay? Parang ano lang din siya, parang local. Local. Albularyo. Hindi siya masyadong No. Pero sa inyong lugar lang. Yes din. For 40 years. Dahil, kailan ba ito nagsimula? Yung pagka-discovery ni Nanay na may may tahas or may kapangyarihan siyang taglay. Actually, Dre, yung sabi niya, yung makasalita pa siya, may napanaginipan daw siyang lolo niya, pero hindi na niya nakita kasi patay na. Pero pag-describe niya sa kanyang nanay din, sinabi ng kanyang nanay na yun ay lolo niya daw. Mga gamot yon, yung lolo na yun. Parang ganyan kasi magtayhop mo kuno. Gagamot. Magtayhop ba? So, pinasa ito through panaginip. Sabi niya. Pero hil na yan, Re. Kasi sabi ko na kanina may nasakit ito kasi
yung kuan ba yung engkanto na Gobernador. Oh, may gobernador o nangligaw sa kanya Oo. na gobernador na engkanto. o Ang yaman niya. ya gipugos siya dire sa kanang sa kanyang mga panaginip na series of nights. Series Oh, of night. series, Parang oh. movie. Oo, kanang dalhin daw siya sa palasyo nila. Sa gobernador. O sa gobernador niya pilitin siyang pakainin ng mga iba't ibang pagkain. May mga pula daw, mga Iba't ibang pagkain. pero hindi siya nakakain ng itim at oo. Oo. Colorful yung mga pagkain doon na. Oh, yes re. Oh, ya pag ano daw, may mga time daw din na nga magpa-group picture daw sila. May group Oo. picture pa. Nung panahon na 'yon. Pero nauna na sila. Pero ang nakakuha sa kanya kasi hindi pag mag-picture na talikod daw siya. Ba? Oo. Patataliko Oo, din talikod siya na siya. during group pic. Hindi kalang para bang iligtas siya kasi hindi siya hindi siya ma-capture ng kamera sa mukha. Niya, talikod siya. At may mga pangyayari din na tuwing gabi, Kasi ang tatalikod bro, si nanay? si nanay, automatic siyang tatalikod. Magalit daw yung mga engkanto, bakit tumalikod daw siya. Tatalikod lang siya. Talikod lang siya, automatic na para mang may mag-save sa kanya. Kapag hindi siya matalikod, parte na siya sa pamilya nila. Posible din, parang ganyan. And then, At ang nangyari dre, may mga panahon na akala niya si tatay na yung Sex sa kanya. nagpag-sex sa kanya. Pero matingala lang siya kay si tatay mapay pag uli gikan kalabaw ano tawag yan? Karabaw. Tugway Nag-araraw ng karabaw. tugway kanang Dahil magsasaka si tatay. magsaka. So, Laking ulat niya. Uy, bakit nandyan ka? Ikaw yung nakipagtalik. Sex, sa akin lagi, no? So, yung mukha ni tatay, mga kapatid, Oo. ay Kinopia na. kinopia Kinopia. ng engkanto. Oo. Nakala ni nanay si tatay yon. Oo. Itong pangyayaring nanay, tinatawag ito sa spiritual phenomena na spirit of incubus. At kinalaunan, gagawin nila ito na albularyo. Ayan din ang nangyari ni nanay. During the time, hindi pa siya albularyo, di ba? Hindi pa rin. Pero serious yung kanyang panaginip. Serious de. Bakit alam niya na gobernador yon? Nagpakilala. Pakilala daw. Oo. Siya ang gobernador sa Encanto. Sa kanilang lugar daw. Sa kanyang lugar. Mm. Pero through panaginip, si nanay din dinala niya. Oh, yes de. Doon sa kanilang, maraming beses ba ito? Ilang beses? Maraming beses de. Kasi magtatong taon ito na nagsuffer ng napakasakit daw. Kasi yung panahon daw na sumakit yung grabing sakit ng tiyan niya. Parang nagsabak na ng baby siguro kasi inilabas niya rin yung di ba? kanang buto na Nanganak siya ng May mga sungay. mga buto na may mga sungay. Buto na may sungay. So, yung 3 years, sakit yung tiyan niya. Sakit rin. At Marami na paglabas ng yung buto na maraming sungay, doon na siya, parang rin na normal. normal na siya at yung yung nagpalabas ng yung buto na may parang sungay. Albularyo na sabi sa banggitan nga sa atong term. Banggitang albularyo. Isa rin yun sa nagturo sa kanya. Iba rin yung lolo niya ba nga nagpanaginip. Mayroon ding nagmentor sa kanya na yung nagamot sa kanya na malabas yung dahil makakommunicate siya sa mga spiritual beings. So, yung mga albularyo na makakommunicate din, makasense na ito ay may tahas. So, kaya nga, nandiyan na ito sa bloodline nyo dahil yung lulo nyo, through panaginip ay pinasa ni nanay. Di ba? So, ito po ay palatandaan na may kapangyarihang taglay si nanay. At through these spiritual events, kapag hindi niya i-perform ito, magkasakit siya for many years hanggang mamatay. So, gumaling si nanay at ngayon ang gamot na. After that experience.
may time din na huminto na siya sa paggagamot ba. And then, Magkasakit talaga siya. tingnan na, ma-relate mo talaga yung sinasabi ko. Dahil yun talaga ang karaniwan na karanasan. Nahawa nga ako sa albularyo eh. So, sa mga albularyo na nakinig ngayon, isurrender niyo po yan. Si Kristo lang ang tunay na makapaggamot sa atin because He is God. But those unclean spirits will manifest to us as angel of light, na spirit of light, na mga puti yan na espiritu. Wala namang espiritong gala. So patuloy tayo so after this event, nagkasakit siya at nagamot at may nag-mentor sa kanya dahil yung mentor sa kanya ay opening psychic. So alam niya na may kapangyarihan taglay si nanay. So ini-encourage lang niya, parang hindi na siya magkasakit. Diba? Kapag hindi siya mag-perform, Magkasakit siya. magkasakit siya. Ano yung sakit niya, particular? Yung parang mananamlay, ganon. Tapos, lagi nakahiga, parang wala siyang lakas. Tapos, parang panaginipan naman sa ulitbok noon na babalik sa paggagamot. Mga ganon din. Tapos, kasi gusto na namin sanang ipahinto ba. Kaso lang, pag huminto siya sa paggagamot, yun nga, magkakasakit siya. So, totoo yung sinabi ko, di ba? At ano pa yung mga misteryong experiences sa pamilya ninyo in relation to nanay? Wala man re kanang basta may mga panahon lagi na yung galing sa magkasakit re. Para daw na may dumalaw sa kanya. At makita niya talaga yung espiritu na Ilan sila? hindi ko alam kung ilan, basta may nasabi lang siya na May dumalaw may dumalaw sa dingding daw re. Yun po yung mga occult spirits. Kasi malakas pa siya noon, sabi niya mag-rebuke daw siya. Nag-rebuke siya. Mag-rebuke siya mo, one man re mo palayo ang buko no. Pero sabi niya. Sabi. Pero sinasapian si nanay, di ba? Ano yung particular experience nung sumapi yung mga espiritu sa kanya? Di ba nawala siya sa kanyang sarili? Gusto kong marinig ang karanasan nyo. Well, how many times ito nangyari? Maraming beses. Ngayon, nung patagal, lalo siya lumalakas. Dati kasi Dre, ng unang time, hindi ko pa lang pinapansin yun, nandun ako dun eh. Tapos, amo siyang kitabang, kung ano nangyari, tapos na okay naman siya. Nung pangalawang beses na parang napansin ng attack, nandun din ako. Dala-dala ko yung Deliverance book. Umiyak na nga ako kasi akala ko ano na mangyari sa nanay ko. Bigla lang siyang nawala sa sarili. Tapos malakas. Tapos parang magsalita siya na hindi ko maintindihan. May mga sinasabi siya na hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Kaya tumawag ako sa kapatid ko na baka ito na yung panahon, baka ano mangyari sa nanay ko ba. Kaya sabi ng kapatid ko, tawag kayo ng pare para anuhan siya. Manit siya. Kaya tumawag ng pare. Kasi hindi ko maintindihan kasi yakap ako nanay. Ano ba nangyari sa iyo, nay? Ngayon, ang ginagawa ko, wala ko ibang maisip kundi subukan ko kayong basahin tong Deliverance book. Nang pag-start ko na ng read sa Deliverance book, nagtaka ako bakit bigla nilang ginaganon yung yung kamay ko ng libro ba? Para siyang nagalit. Kaya na sa isip ko na baka pusis talaga to sa nanay kasi pag ma-okay na siya lang nakalabas na yung suka na siya ng tapos malagkit na laway. Hindi niya alam ano nangyari. Tapos parang hindi naman siya naging normal na. Hindi siya nangihina. Pagkatapos nun, simba pa nga siya. So, mga kapatid, si bro ay bumibisita sa office natin. At siya po ay may knowledge na how to do deliverance. So, knowledge is power talaga. At dahil sa prayer of the church na ginamit sa kanyang anak, ay si nanay ay na-liberate, sumuka ng sticky saliva.
Yan po ang paglabas, bro. Mm. At maraming beses ito nangyari, Oo. bro. Nagtaka kami dre dahil minsan nung una pa, patalikurin lang ako ba kasi nandun man ako sa ibang bayan nakatira. Pag umuwi ako, mga 5, mga 6, ano na, mag-ano na siya. Atake, May oras. May oras sila alas 6 Size, ng hapon, hapon, alas 12 ng tanghali, at saka alas Tanghali. 12 ng gabi. alas 12 ng gabi. Oo. Kasi may oras. May oras, nagtaka, bakit may oras sila na mag-attack sa nanay ko? Hanggat sa natimingan ko talaga na pangatlong haras, yun na yun, nandun ako, nag-deliverance kami sa ulit. Tapos nung May holy water oh, ka. holy water, exercise. Anong maramdaman niya sa pag-sprinkle mo ng holy and exercise mo? Para sa nainitan na rin. Nainitan. Nainitan siya, tapos yung Holy and exercise oil. pati yung binidiktin medal pag ipaano ko sa kamay niya, parang ano, sakit daw. Masakit. Masakit. Oo. Nag-react talaga siya. Nag-react siya. So, ito mga kapatid ha, ito po ang palatandaan how powerful the sacramentals are sa mga hinaharas ng mga demonyo. So, para sa iyo bro, malaking tulong ang mga sacramentals ng simbahan. Oo. Ha? Malaking tulong talaga rin. Parang may kapangyarihan talaga yung mga sakramental sa simbahan kasi yun nga, bawa pag anuhan mo sa crucifix, para siyang iba talaga yung maramdaman niya. Tapos nang binasa ko na yung lalo na yung Anima Christi at saka yung yung Litany of the Saints na Latin. Wow. Para siyang galit siya sa lalo na yung mga Litany of the Saints nga basahin ko, magwa-wild talaga siya. Pati yung Anima Christi. Parang napansin ko na pag Latin ang iano ko, grabe yung wild niya. Sa prayer na Latin. Mm. So, bitaw mga kapatid, kailangan talaga natin ng mga sacramentals. So, in case of emergency, makatulong tayo sa family circle natin. Hindi tayo... So, kaya nga, sa pagdalaw natin sa iba't ibang lugar, ini-empower natin sila. Kasi imagine, dito lang na diskubrihan ninyo na hinaharas, hindi pala ordinaryong harassment ito. It is a total possession. Bakit total possession ay? Dahil hindi mo alam ang buong pangyayari. At during sa prayer ng anak mo, using the prayer of the church. So, kung wala pa itong knowledge, lalong lalala ito. Pupunta na naman kayo sa ibang albularyo, magpagamot naman kayo. Pero through the sacraments and the sacramentals of the church, anong obserbasyon mo ni nanay ngayon? Nga sa ngayon, okay naman siya. Pero yung time nga pag sasanib na yun, iba talaga yung... Malalaman ko yan, Dre, kasi pag bumibisita ko doon, Oo. pag tingnan ko yung mata niya, mag-iba na. Parang ma-instinct ko na nasapian na naman nanay. Ganun. Kaya tawagin ko naman yung dalawang kapatid ko para mag-ano sa kanya, maghawak. Kasi malakas siya, hindi mo pigilan. Mahuhulog siya sa higaan pag... Hindi mo, magtaga nga kami sa tanda ni nanay. Ang lakas. Pag... Doble lakas. parang hindi mo na mapigilan nga. 81 bukas. 81. Oo. So, dito, kapatid, yung knowledge is very important, di ba? Just imagine, hindi naman tayo laging magkakasama. Pero kayo ay nasa malapit lang ni nanay. So, in times of harassment ni nanay, nandyan kayo. So, iba talaga ang may knowledge, di ba? So, kaya nga ako ay kahit pagod, lagi akong full of inspiration sa pagsiwalat nito. Magtulungan tayo. Hindi kaya ng exorcist lang, hindi kaya ng deliverance team ko lang. So, kung ma-empower natin ang buong pamilya, no? So, marami tayong maligtas. Ngayon, mailigtas nyo si nanay sa spiritual harassment because you are increasing your knowledge. No? Dahil yung demonyo ay labas-pasok po. Hindi yan dahil para tayong nag-aaway dahil matagal na panahon, si nanay ay consecrated and sealed by the occult spirit through occult practices and rituals from our ancestors. Sa mga ninuno pa natin, sa mga kaninuan pa natin. Grabe. So, hindi yan madali. So, ano ba yung pakiramdam nyo ngayon na you receive the power of Jesus through the sacraments and through the
through the sacraments, no? Confession, anointing of the sick, Eucharist, and then yung cares. No? Patuloy kayo mag-ano ng cares, ha? Para matulungan, marami pa kayong matulungan sa family circle. Ano ba yung pakiramdam nyo ngayon na yung kapangyarihan ni Kristo, you literally share it. Dahil sa mga natutunan ko din sa lalo na sa deliverance book, siyempre may confident ako na hindi ako matatakot na mag-deliverance sa nanay ko. Lagi kang nanonood sa programa Kasi natin. may time na naiwan ko yung deliverance book, paano na kaya yung ano bang gawin ko, kasi siyempre wala akong mabasa, hindi ko naman memorize yun. Pero pag nandito sa time na Portable ka. maharas nanay, hindi ko talaga iniisip na matakot ako. Talaga, confident ako na kaya ko to, ganun. Dahil din sa kaalaman mo, lagi kang sumusunod at sumusubaybay, pumupunta pa kayo dito, at dinala mo na yung mga, mas mabuti ng buong pamilya mag-renounce. So, meron akong dinadagdag doon sa pinipin ko bro dito, pin post, yung solemn renouncement, i-guide nyo si nanay. Ito po ay malaking tulong. At huwag kayong magmamadali, no? Yung last harassment ni nanay kailan? nung papunta kami dito, Papunta kayo dito? sa sasakyan, Sa Reo. hindi na ako Sasakyan. napadisturbo sa kanya pa kasi focus ako sa drive eh. Baka Ano nangyari sa sasakyan? nagwa din siya, parang Nagwan. No, parang nag-react bro. tatawa-tawa Parang hindi masyado. masyado. Nakuan lang na. Dahil pupunta kayo sa office eh. At Mm. sa pag-deliverance natin, hindi na siya nag-react. Dahil yung mga demonyo, it might be on the way, lalabas na sila. Oh. Kung hindi sila lalabas, sa pagpunta nyo sa office, dun mag-react yun. So dahil sa inyong pagkaisa, dahil sa inyong pananampalataya, malaki po itong ambag, tulong sa buong pamilya ninyo. At si nanay ay dahan-dahan, wala na silang legal hold, wala na silang legal right. Dahil si nanay ay nag-renounce na. Yun ang pinaka-importante. At hindi na ito mapasa na eh. No? Yung mga apo mo, mga anak mo, ay secured na. Because of the Holy Spirit and because of the grace of God, sa grasya ng Diyos, na matanggap natin sa sacraments. And then the external protection is the sacramentals. No? So ito mga kapatid, sana nakikinig yung mga pari natin ngayon, how many people will be helped? Ang layo namin, naliti sila. Pero, nagampanan nila ang kanilang misyon na ma-pray yung deliverance prayer and then spiritual preparation then yung cares, di ba? Dahil yung isa sa ilan kayo pumunta dito? Kami lang nung nakaraan, kami lang asawa ko. So isa sa mga anak ni nanay ay na-empower, nakinig, at hindi lang nakinig, ginamit talaga. At doon, no, nag-react yung mga demonyo. Napaso sa holy and exercise, mainit, at na-torture sa cross, sa salt. Ginamit mo ba yung salt? Pinakain mo? Pinakain ko. Anong reaction niya sa salt? Parang painitin nga siya. Yung time na yung Nainitan kaming din. dalawa, nabigla ako, bakit bigla siya di naman siya makapagsalita sa pangalan ko. Parang Nagalit. bigla siyang in-speak yung pangalan ko. Wala, bakit nakaano siya ng pangalan ko nga hindi naman siya makapagsalita? Gibundak yung mga Tapos yung kasi pinaano ko yung binigting medal. Tapos ilagay sa kamay. kabila naman crucifix. Pero hindi mo alam lahat na eh. Hindi mo alam. Okay, bao. Hindi niya alam. Hindi nga alam niya 'to. Wala siyang alam. Minsan nga magtaka siya nga, bakit nandito kayo? Bakit nandito kayo? So, mas mabuti na patuloy tayo na mag-pray, ha? Lalo na sa prayer ng simbahan. At nay, sa isipan mo, i-renounce mo na lahat. Ha? By renouncing all, i-renounce na lahat na isalikway na tanan. Ayaw na pagpabilig bisag gamay. I-renounce mo na lahat. Okay?
huwag mo na ipanatili kahit maliit na occult. Dahil, grabe no, maawang ako sa mga albularyo dahil magkasakit sila kapag hindi nila ito i-perform. So, by the way, itong programa natin na to hate albularyo, not to promote hate the albularyo, but to protect them by telling them the truth. Because truth hurts, but it doesn't harm. So, may dadagdagan ba kayo? Ano yung mga realization ninyo sa itong pangyayaring ito sa pamilya nyo? Ako po di ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Malaking prueba ito na ang awa niya ay napakalalim para sa amin. Kasi po rin kahit masabi nating albularyo ito si nanay, pero pinalagay kami na religious. Palasimba kami. Yan ang mag-inkari sa amin na simba. Ilan kayo magkapatid? 8. Oh. 8. Hindi nga So, kami puntahin ng Siguro hindi lang siguro niya alam. Religious. Siguro hindi lang alam niya siguro yung Hindi niya niya alam. alam. Pero napaka-religious kami rin talaga. Oh. Kami lahat That's good. pagpunta kami ng disco, bawalan kami. Oh, mga anong magkahilayan ba nga nga pwede may makasa, sugal, sigarilyo. Bawal sa amin yan. So si nanay, pinalaki kayo na Pinalaki kami na religious. religious. Bata pa lang kami, train na kami na magrosaryo, magnobina. Oh. Pero yung doorway niya ay yung occult. Ito makikita natin. Yung doorway niya yung occult practice ni nanay, yung... May Latin ka ba, Nay? Na prayer? Meron rin. Meron. Meron Yung occult. Yun, occult. Naintindihan mo, na sabtan ba din mo tong Latin nga prayer? Nasabtan ni mo? Nasabtan mo ang Latin nga imong jam-jam? Wala. Hindi niya naintindihan. Yun po ang kahulugan ng occult prayer. Ang occult prayer is hidden prayer. Hidden. Hindi niyo mo maintindihan. So, ano pa? Yung dahil uuwi sila ngayon sa Leyte, Oo. Anang nagpasalamat kami din sa ministry nyo kasi malaking tulong to sa amin at maraming tao na nakinabang sa inyong ministry. Ministry ni Cristo. Sana ay magpatuloy ito at marami pang taong matutulungan. Marami pang taong malaligtas gaya sa amin. Ikaw bro, anong realization? Ganon rin Dre. Pasalamat ako sa Panginoon pati na sa ministry mo Dre na dahil sa ministry mo Dre. Ministry ni Cristo. Ministry ni Cristo o ministry ni Cristo pala na siguro kung hindi ko pa alam mag-deliverance, di na alam kung anong gagawin namin sa nanay ko. Anong gawin namin, kaya malaki talaga tulong yung empowerment. Pagpunta namin diyan sa nakaraang office, paano mag-deliverance, paano gamitin ang deliverance book. Kaya yan, sana magpatuloy pa Dre at saka marami pang taong matulungan. So, salamat mga kapatid at salamat din sa ninanay nandito, Nanay Maria at kanyang mga anak na nandito din. 8 yung anak niyo na no? So, greetings sa mga anak ni Nanay Maria, pero hindi natin pakilala dahil hindi pa sila handa. Pero ang pinaka-importante mga kapatid, ang kanilang buhay, kanilang religious experience, na si kapatid na isa sa mga anak niya, ito yung pumupunta talaga dito at sinusubukan niya yung kanyang kaalaman. At grabe, pinakita niya ako sa actual na nag-pray siya sa deliverance Grabe si nanay, nagwala talaga. Pero hindi niya alam. So yan po mga kapatid, sana ay ma-inspire kayo sa magandang karanasan nilang nanay at sa kanilang anak. Yung anak ang unang catechized, sa buong pamilya ay nandito. Hindi pa buo, pero ilan sa mga family members. So, i-share niyo po ito sa buong angkan ninyo, ha? Yung experience ninyo. Dahil 40 years si nanay, ha? More than 40 years. More than 40. Active siya sa local
na lugar nila na manggamot. At ngayon ay yung kapangyarihan niya ay patunayan na hindi pala sa Diyos. Ang kapangyarihan na galing sa Diyos ay nasa kaparian, sa kamay ng mga kaparian. To make you safe and secure, let us go to the priest. Yan din ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, mga kapatid. Go to the priest. Diba? So, si nanay hindi makapagsalita. Natutuwa ka ba ngayon nga? Nalipay ba ka ron? Natando si nanay. So, nag-smile, no? So, advance happy birthday bukas. Okay, no? At yan lang siguro, bro. Maraming salamat sa pagdalaw at sa pagdala ni nanay. So, meron na si nanay na mga sacramentals. Keep in touch kayo ni Brother Edison, ha? I-update nyo ako. Yung pumasok dito na lalaki. I-update nyo ako para makapag-advise ano pa ang dapat gawin. Okay? At continue deliverance your, not only nanay, but your house. Your ancestral house. And then, until hindi na iharas si nanay. At continue praying, Nay. Nandyan naman yung prayer mo. So, just imagine, very religious kayo, pero napasukan pa rin. Bakit open yung doorway? Bakit napasukan? Bakit mapapasukan tayo ng demonyo? Una, may doorways, yung evil spirit. Isa sa mga doorways, yung kasalanan natin na hindi na-confess. So, mas mabuti na si nanay magkapangumpisan sa lahat ng mga kasalanan. Buong pamilya magkaisa. Wala namang perfect na family. So kaya nga, si Kristo ay nagtayo ng mga sacraments. So siya talaga ang nagtayo nito. Hindi ang simbahan, hindi ang obispo, hindi din ang Santo Papa. Kundi si Kristo talaga through His words and through His deeds. In what way Jesus established a sacrament? Through His words and through His deeds. So sa pamagitan sa kanyang ministerial life here on earth, yan ang foundation sa pagtayo ni Kristo sa 7 sacraments. So maraming salamat sa mga malugod na sumusubaybay. Ang daming mga comment hindi ko mabasa po. Kayo na ang magbasa, Nay, ha? May Facebook ka ba, Nanay? May Facebook ka, Nay? Wala. Ito lang yung mga anak mo at ako. Sila na magbasa para sa iyo. Ikaw na makinig ka na lang, ha? So, God bless sa inyong lahat, mga kapatid. The Lord be with you. Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Good morning, Ray. Morning. Okay. Ray, Did you know